Alas 3:10 ng hapon, Oktubre 19, 2025. Ang himpapawid ng Phnom Penh ay nabiyak. Ang marupok na katahimikan sa tabi ng maalamat na Mekong River ay nilaslas ng tatlong nakatatakot at sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa lupa. Hindi ito kulog ng bagyo. Ito ay galit na bumaba mula sa langit. Tatlong napakalaking, makapal na itim na usok ang umikot, umakyat mula sa tatlong estratehikong lokasyon na nagkulay-abo sa nagtatakang kabisera ng Cambodia. Una sa lahat, sa diwa ng isang makabayang mamamayan, hinihiling ko na maglaan ka ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel. Hindi lang ito suporta sa nilalaman, kundi isang pagmamalaki ng mga Filipino. Magkaisa tayo para sa ating bansa at kalayaan. Ang unang punto ng pagsabog, ang punong tanggapan ng pamilya Hun Sen, ang kuta ng kapangyarihan na matatagpuan sa gitna ng lungsod, kung saan ang mga desisyong pampolitika ay ginagawa sa likod ng mga pader na sarado at matataas. Isang bahagi ng matibay na arkitektura ang gumuho sa isang kisap mata, ang mga bato ay nagkalat, ang alikabok ay bumalot, na naghasik ng matinding takot sa mga elitistang politiko na lasing sa kapangyarihan. Ang ikalawang punto ng pagsabog, ang lihim na base militar na nakatago sa labas ng Kandal, isang lugar na tinukoy ng kanluraning intel na imbakan ng mga ilegal na armas. Pinagmumulan ng firepower para sa mga paksyon na ganap na tapat kay Hun Sen. Isang tumpak na surgical strike mula sa F-22 Raptor stealth fighter ang nagpabagsak dito, na lubusang nagpawi ng lahat ng bakas. Ang apoy at usok ay bumulwak ng malaki, nilalamon ang madilim na mga sikreto ng militar. Ang huling pagsabog, ang nakamamatay na dagok, ang underground financial center ni Chen Zi, ang taong tinaguriang Godfather of Asia, ang utak sa likod ng transnasyonal na imperyo ng Pandaraya. Ang target ay ang Prince Group Complex, na matayog at mapagmataas na nakatayo malapit sa Tonle Sap River, ngunit ang panlabas na karangalan ay hindi maitago ang lungga ng krimen sa loob. Ang pinakamahusay na espesyal na puwersa sa planeta, ang US Navy SEAL Team 6, mga multo sa gabi, ay lumunsad mula sa mga Black Hawk stealth helicopter. Sila ay parang tahimik na mga talim na pumasok sa masalimuot na network ng reinforced concrete tunnels, ang kuta ni Chen Zi na hindi malalabag. Ang malulutong na tunog ng M4A1 assault rifle na may suppressor ay humalo sa tunog ng M84 flashbang grenade na pumunit sa gabi. Mga metal na nagbabanggaan, sigaw ng pagsugod sa mapagpasyang sandali na iyon, ito ay naging isang brutal na urban battlefield. Ang nakakabinging sirena ng mga bumbero at ambulansya ay pumunit sa hangin na puno ng amoy ng pulbura at nagtutumpukang semento. Mga desperadong sigaw ng tulong, sigaw ng takot ng mga sibilyan na naipit sa gitna ng ligaw na putok ng baril. Ang mga flare ay nagliwanag sa kalangitan sa gabi at ang AK-47 machine gun mula sa mga depensang posisyon ng mga mersenaryo ay walang tigil na gumanti. Hindi lamang ito isang simpleng pag-atake ng militar. Ito ay ang talim ng kamatayan na hinasa ng US-UK Military and Intelligence Alliance sa koordinasyon ng mga tiktik na nagtatago mismo sa puso ng rehimen na direktang tinatarget ang pinansyal na ugat at ang sentro ng madilim na kapangyarihan ng pamilya Hun Sen. Ang pinakamataas na layunin, buhay o patay na mahuli si Chen Zai, ang nagtatago ng mga sikreto na maaaring magpabagsak sa isang buong dinastiya. Siya ang huling kawing sa kadena ng masasamang alyansa sa pagitan ng kapangyarihang pampolitika at organisadong krimen sa Cambodia. Si Chen Zi, 38, na may Chinese ancestry at Cambodian passport, ay may matalinong financial mind at hindi matinag na mataas na antas ng koneksyong pampolitika. Ginawa niya ang Prince Group mula sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon tungo sa isang higanteng financial, real estate at tech empire na kumalat sa buong Timog Silangang Asya. Ngunit sa ilalim ng magandang balat na iyon, ang US Department of Justice at mga internasyonal na ahensya ng intelligence ay nakakolekta ng sapat na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa daan-daan, kung hindi libo-libo, ng malalaking online scam complexes. Isang pandaigdigang network ng krimen na dalubhasa sa money laundering ng bilyon-bilyong dolyar, manipulasyon ng internasyonal na pamilihan sa pananalapi, at
mas nakakakilabot, pag-oorganisa ng mga human trafficking rings at sapilitang paggawa sa hindi pa nakikita na laki. Ang aksyon ay naisagawa, 15 bilyong halaga ng Bitcoin, katumbas ng 127,000 BTC, ang kinumpiska ng Estados Unidos mula sa mga digital wallets na nauugnay kay Chen Zi. Kasabay nito, ang United Kingdom, isang malapit na kaalyado, ay nag-utos na i-freeze ang lahat ng kanyang mga asset sa lupaing iyon, kabilang ang 100 milyong pound na gusali ng opisina at isang marangyang villa sa London. Hindi nagtapos doon ang paglilinis. Ang South Korea at Japan, na may mga mamamayang biktima ng network ng pandaraya, ay sumali rin. Mahigit 60 mamamayan ng South Korea ang nailigtas mula sa mga hell on earth sa Cambodia at isang pangunahing suspek sa ring ay nahuli sa Japan. Ngunit si Chen Zi ay higit pa sa isang simpleng financial tycoon. Ang mga lihim na ulat ng intelligence mula sa CIA at MI6 ay nagpapatunay na siya ang puso, ang pangunahing utak sa pananalapi sa masalimuot na network ng kapangyarihan ng pamilya Hun Sen. Ginamit niya ang mga magagarang complex na may tatak na casino, high-tech zone o shopping center upang itago ang pinakamarahas na kriminal na aktibidad. Human trafficking sa kabila ng hangganan, sa pilitang pag-aani ng organ batay sa mga order mula sa international na black market at paglalaba ng maruruming pera mula sa buong mundo. Ang mga kuta ng krimen na ito na napapalibutan ng matatalim na barbed wire, makapal na CCTV at isang hukbo ng mga tapat na mersenaryo ay ginawang Cambodia ang sentro ng pandaraya sa rehiyon ng Mekong, isang mantsa sa mapa ng internasyonal na nag-aakit ng lumalaking galit mula sa pandaigdigang komunidad. Alas, 13 sa pumsa. Ang oras ay dumating. Ang tatlong magkasabay na pagsabog ay tumpak na kinontrol sa bawat millisecond ng US-UK Special Forces Alliance at ng mga trench rats na nakatanim ng malalim sa loob ng rehimen ng Cambodia. Unang target, ang punong tanggapan ng pamilya Hun Sen sa Phnom Penh. Ang pagsabog ay yumanig sa pundasyon ng kapangyarihan. Ang mapagmataas na pader ay gumuho. Isang malaking bahagi ng mga bato at ladrilyo ang tumalsik ng daan-daang metro. Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang iyak. Ang politikal na lindol ay kumalat, naghasik ng hindi pa nangyayaring takot sa mga pinuno. Ikalawang target, ang lihim na base militar sa Kandal. Dito, hindi lamang ito imbakan ng armas kundi isang rallying point ng mga tapat na puwersa na handang ipagtanggol ang rehimen sa lahat ng paraan. Isang smart cruise missile na ginabayan ng laser at inilunsad mula sa F-22 Raptor na hindi nakikita sa stratosphere ang nagpabago sa base sa isang dagat ng apoy. Ang malaking puwersa ng pagsabog ay lubos na tumpak. Walang isang ladrilyo ang nanatiling buo. Huling target, kung saan nagaganap ang pinakamadugong labanan, ang underground financial center ni Chen Zi na nakatago sa ilalim ng karangalan ng Prince Group Complex. Ang SEAL Team 6 na armado at may superior na kasanayan sa pakikipaglaban ay sumalakay sa lungga ng boss. Ang malulutong na tunog ng M4A1 rifle at ang M84 flashbang grenade ay pumunit sa dilim. Ang RPG grenade mula sa nagtatanggol na mga mersenaryo ay umungol pabalik. Isang hindi pantay ngunit matinding labanan ang nagaganap sa ilalim ng lupa. Ang bahagi ng Phnom Penh ay nalubog sa hindi pa nangyayaring kaguluhan. Ang mga residente ay nagtataka na nagtungo sa mga kalye, nakatingin sa makapal na itim na usok na umaakyat sa kalangitan. Ngunit sa gitna ng takot, isang apoy ng galit na matagal nang nag-aalab ay sumiklab. Ang ilang tao ay nagsimulang sumigaw ng matapang na mga islogan, "Walang hari, walang diktador." Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, nag-uulit ng diwa ng No Kings Movement na minsan ay yumanig sa Estados Unidos, kung saan milyon-milyon ang nagmarcha laban sa pang-aabuso, sa kapangyarihan at kawalan ng katarungan. Ang matagal nang nakatagong galit sa Cambodia ay direktang nakadirekta sa pamilya Hun Sen. Sila ay inakusahan ng pagbebenta ng kinabukasan ng bansa, pagbaliwala o kahit direktang pagprotekta sa imperyo ng krimen ni Chen Zi, kapalit ng matatamis na benepisyo sa ekonomiya at pagpapatatag ng isang bulok na kapangyarihang pampolitika. Ang mga magagarang scam complex na iyon tama, nagdala sila ng pekeng paglago ng GDP, lumikha ng pansamantalang trabaho, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Nag-alaga sila ng isang malaking ekosistema ng katiwalian,
isang network ng grease money na malalim na nakatanim sa bawat sulok ng gobyerno, mula sa hindi formal na serbisyo sa pananalapi para sa money laundering hanggang sa hayag na pagpapatakbo ng transnasyonal na human trafficking rings. Ang Cambodia ay naging isang mayabong na lupa para sa paglago ng internasyonal na krimen. Ang pag-atake na ito ay direktang pinamunuan ng SEAL Team 6, ang maalamat na unit ng US Navy, na mahigpit na nakipagtulungan sa mga bihasang opisyal ng intelligence mula sa SIS ng UK. Ngunit ang kritikal na salik sa tagumpay ay nakasalalay sa masalimuot na network ng mga tiktik na nakatanim mismo sa puso ng rehimen ng Phnom Penh. Ang mga nagtataksil sa rehimen dahil sa pera o konsensya ay nagbigay ng walang katumbas na impormasyon ng intelligence. Ang pinakamodernong teknolohiya ng intelligence ay ginamit ng lubusan, Worldview 4 spy satellite na may super resolution imaging mula sa orbit na nag-scan sa bawat square meter ng mga complex na nagbubunyag ng mga lihim na tunnel na puno ng bilyon-bilyong dolyar na cash, ginto at mga server ng data ng pananalapi. MQ-9 Reaper drone, ang tahimik na mamamatay tao sa kalangitan, ay walang tigil na nagpapalibot, sumusubaybay sa bawat paggalaw, nangongolekta ng thermal imagery at electronic signal. EC-130H Compass Call Electronic Warfare Aircraft, ang airborne brain, ay nagsagawa ng misyon na i-decode ang mga naka-encrypt na mensahe ng antas militar na nagbubunyag ng buong black financial network ni Chen Zi, ang transnasyonal na arms smuggling rings. Gayunpaman, ang operasyon ay nahaharap sa napakaraming hamon. Ang mga complex ni Chen Zi ay hindi ordinaryong mga gusali ng opisina. Sila ay mga kuta na protektado ng mga layer ng bihasang mersenaryo, armado ng mabibigat na armas at sopistikadong electronic security system. Mas nakababahala ang pakikipagsabuatan sa pagitan ng krimen at isang bahagi ng lokal na opisyal ay malalim na nakaugat. Ang patotoo ng mga nailigtas na biktima ng South Korea ay nagbunyag na ang Cambodian police ay napakabait sa mga kriminal na nagpapakita kung gaano kaayos at kadelikado ang network ng proteksyon. Ang oras ay laban sa US-UK alliance. Ang bawat segundong pagkaantala ay nagbibigay ng karagdagang pagkakataon kay Chen Zi na tumakas o bigyan ng pahintulot ng mga puwersang pampulitika sa Phnom Penh na itago ang ebidensya. Ang orasan ay nagbibilang pababa, ang talim ay nakatutok sa leeg, ngunit ang biktima ay nagpupumiglas pa rin. Hindi pa humuhupa ang usok mula sa tatlong pagsabog at ang lupa ay nanginginig pa ng bahagya nang dumating ang kagyat na balita ng intelligence sa command room. Pagkatapos linisin ang pangunahing basement ng Prince Group, natuklasan ng SEAL Team 6 ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Isang auxiliary tunnel na masusing nakatago sa likod ng isang peking pader na hindi kasama sa orihinal na blueprints. Kinumpirma ng ANPSS 14 seismic detector na ang tunnel na ito ay hindi humantong sa labas ng lungsod kundi nagtatago sa ilalim ng lupa ng 10-10 kilometro patungo sa isang inabandunang base malapit sa hangganan ng Thailand. Ito ang Blood Road, ang huling ruta ng pagtakas ni Chen Zi. Ang matandang tusong Fox ay naghanda na ng kanyang daan palabas. Hindi lamang niya dala ang kanyang buhay kundi pati na rin ang isang malaking kayamanan, bilyon-bilyong dolyar na halaga ng Bitcoin na nakaimbak sa mga offline cold wallet kasama ang mga hard drive na naglalaman ng naka-encrypt na data tungkol sa buong network ng money laundering, ang listahan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol, ang pinakamadilim na sikreto ng imperyo ng krimen. Ang utos ay nagbago sa isang iglap. Ang pag-atake ay nagbago ngayon sa isang habulan ng buhay at kamatayan sa ilalim ng lupa. Ang mga SEAL team, sa tulong ng mga aso ng militar, ay sumugod sa madilim, basang tunnel. Ang hangin ay makapal sa amoy ng basa-basang lupa at pulbura. Nahaharap sila sa baliw, na pagtutol ng mga tapat na mersenaryo na handang magsakripisyo ng buhay upang protektahan ang kanilang amo. Ang AK-47 assault rifle, ang simbolo ng madugong labanan, ay umungol sa masikip na espasyo. Ang mga bala ay lumilipad, tumatama sa mga pader na semento, naglalabas ng apoy. Ang RPG-7 grenade, isang anti-tank weapon, ay ginamit bilang hand grenade sa tunnel na lumilikha ng mga nakatatakot na pagsabog. Ang presyon ng hangin ay nakakasakal.
Ang lupa at mga bato ay nanginginig ng husto. Samantala, hindi rin tahimik ang kalangitan sa Phnom Penh. Ang F-22 Raptor Squadron, ang mga stealth fighter ng US Air Force, ay nahaharap sa isang biglaang banta. Ang S-300 aircraft missile, isang sopistikadong sistema ng depensa ng hangin na gawa ng Russia, ay sa kung paanong paraan ay nahulog sa kamay ng mga puwersa ni Chen Zi na nakadeploy mula sa isang lihim na mobile battery. Ang mahahabang bakas ng apoy ay pumunit sa gabi, mabilis na sumusugod patungo sa mga F-22. Isang nakakabinging dogfight ang naganap mismo sa kalangitan sa kabisera. Ang F-22 pilot na may superior na kasanayan at tulong ng sopistikadong electronic technology ay kailangang magsagawa ng matatalinong maniobra sa supersonic speed. Naghuhulog ng mga heat decoy at electronic jammer upang linlangin ang S-300 guidance system. Ang mga pagsabog ay umalingaw-ngaw sa hangin, lumilikha ng nagniningas na bola ng apoy sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng lupa, ang lindol mula sa mga pagsabog at ang putok ng baril ay nag-udyok sa matagal ng nakatagong galit ng mga mamamayan ng Cambodia. Ang pagbagsak ng mga scam complex, isang simbolo ng pakikipagsabwatan sa pagitan ng kapangyarihan at krimen, ay ang huling patak. Libo-libo, pagkatapos ay 10,000 ang nagtungo sa mga malalaking plaza, sumisigaw ng mga slogan na humihingi ng pagpapatalsik sa pamilya Hun Sen, wala ng hari sa Cambodia. Katarungan para sa mga biktima. Patalsikin ang katiwalian. Ang apoy ng protesta ay mabilis na kumalat na nagpapakita ng matinding puot sa isang gobyerno na nagbalewala o lantarang tumulong sa pamamayani ng krimen kapalit ng panandaliang benepisyo sa ekonomiya. Ang internasyonal na presyon ay tumaas din. Ang mga pangunahing bangko sa mundo sa pamumuno ng US at UK ay sabay-sabay na nagbigay ng ultimatum. Putulin ang lahat ng transaksyon sa US dollar sa Cambodia kung hindi makikipagtulungan ng lubusan ang rehimen ng Phnom Penh sa paghuli kay Chen Zi at pagwasak sa network ng krimen. Ang panganib ng ganap na pagkakahiwalay sa pananalapi ay nakabitin sa ulo ng rehimen ni Hun Sen. Sa gitna ng kaguluhan, habang lumalapit ang SEAL Team 6 sa huling taguan ni Chen Zi sa tunnel, isang bagong pagtuklas ng intelligence ang nagpabago sa lahat. Sa mga labi ng Prince Group Headquarters, nakarecover ang mga data analyst ng isang mahiwagang naka-encrypt na code. Tila walang kabuluhan, ngunit sa ilalim ng decryption power ng IC-130H Compass Call supercomputer, ang code ay nagbunyag ng isang nakakakilabot na katotohanan, ang pagkakaroon ng isang lihim na kaalyado, isang mataas na antas ng taksil sa loob mismo ng gobyerno ng Cambodia. Ang taong ito ay hindi lamang may malapit na koneksyon sa pamilya Hun Sen, kundi nakikipagtulungan din sa iba pang internasyonal na puwersa ng intelligence. Ang pagkakakilanlan ng dalawang mukha na taong ito ay nananatiling isang misteryo, ngunit ang kanyang pagkakaroon ay nagdulot ng nakakatakot na hinala tungkol sa isang komplikadong counterplan, isang sabwatan na magpabagsak mula sa loob na maaaring magpalubog sa buong operasyon ng US-UK sa dagat ng dugo. Ang operasyon ng pag-atake ay hindi na lamang nakadirekta kay Chen Zi. Ito ay naging isang matinding babala, isang ultimatum na hindi maaaring balewalain. Ibigay ang crime boss o haharapin ng Cambodia ang nakapipinsalang kahihinatnan sa ekonomiya at politika, marahil ay ganap na pagbagsak. Ang gabi ng Oktubre 19 ay dahan-dahang bumababa, ang Phnom Penh ay nalubog pa rin sa usok, kaguluhan at takot. Ang talim ng kamatayan ng US-UK alliance ay nakatanim ng malalim sa financial at power jugular ng pamilya Hun Sen, ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Ang pinakamadilim na sikreto ay nagtatago pa rin sa dilim. Ang mga aftershock mula sa tatlong nakatatakot na pagsabog ay hindi pa lumalamig sa mga magugulong kalye ng Phnom Penh, ngunit nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan. Ang labanan sa dilim, ang labanan ng data at intelligence. Agad na lumipat ang US-UK alliance sa Phase 2, linisin ang web. Ang layunin ay hindi lamang mahuli si Chen Zi kundi bunutin ang ugat ng financial crime empire na pinaghirapan niyang itayo, isang network ng cancer na malalim na nakatanim sa politikal at pang-ekonomiyang katawan ng Cambodia.
Sa orbit, mahigit 600 kilometers ang layo mula sa lupa, ang Worldview 4 Super Spy Satellite, ang God's Eye ng US Intelligence, ay na-activate sa maximum capacity. Sa ultra-high optical resolution nito, nagkuha ito ng mga larawan na detalyado hanggang 31 cm sa panchromatic mode at 1.23 metro sa multispectral mode. Walang tigil itong nag-scan sa mapanganib na mga lugar sa hangganan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ang bawat high-definition na imahe ay naipadala sa analysis center sa real-time na nagbubunyag ng mga peking industrial scam complex na masusing nakatago sa ilalim ng pagkukunwari ng mga casino, resort o special economic zones. Ang mga satellite image ay hindi nagsisinungaling. Ibinunyag nila ang mga sistema ng barbed wire na may mga matatalim na ngipin, matibay na watchtowers, at isang hukbo ng mga mersenaryo na armado hanggang ngipin, isang hindi maikakaila na ebidensya ng tahasang proteksyon mula sa isang bahagi ng lokal na gobyerno. Eksakto, tulad ng galit na patutuo ng mga biktima ng South Korea tungkol sa hindi pangkaraniwang kabaitan ng Cambodian police sa mga kriminal. Kasabay nito, sa kalangitan sa Cambodia, ang MQ-9 Reaper Drone Squadron, ang mga unmanned silent killers, ay walang pagod na nagpapalibot sa taas na mahigit 15 kilometers. Sa kakayahang gumana ng tuloy-tuloy hanggang 27 oras at nilagyan ng advanced infrared sensor at synthetic aperture radar, hindi lamang sila nangongolekta ng visual data sa araw at gabi, kundi mahigpit ding sinusubaybayan ang bawat paggalaw ng mga armadong grupo na tapat kay Hun Sen. Ang electronic sensors sa Reaper ay nakakita ng mga masalimuot na transaksyon ng mga iligal na armas na nagmula sa hindi matatag na rehiyon ng hangganan ng Afghanistan at Pakistan. Isang lugar kung saan, ilang linggo lamang ang nakalipas, isang mahiwagang pagsabog ang yumanig sa buong rehiyon na nagdulot ng hinala tungkol sa isang mini-thermonuclear bomb test. Agad na ikinonekta ng US Intelligence ang mga kargamento ng armas na ito sa network ni Chen Zi. Ang matandang boss ay hindi lamang naglalaban ng pera, kundi ginagamit din ang mga complex bilang transit station upang magbigay ng firepower sa mga transnasyonal na teroristang organisasyon, isang katulad na modelo ng operasyon sa akusasyon na pinoprotektahan ng Afghanistan, ang Taliban, ng Pakistan. Ang puso ng Electronic Intelligence Operation ay ang EC-130H Compass Call, ang espesyal na electronic warfare flying fortress na nagpapalibot sa international airspace malapit sa Cambodia. Sa napakalakas na jamming at signal decryption system, nakatuon ito sa pag-hack ng mga naka-encrypt na channel ng komunikasyon na ginagamit sa loob ng mga complex ni Chen Zi. Ang bawat linya ng text message, bawat naka-encrypt na voice call ay na-intercept at na-decode sa isang iglap. Ang data ay dumaloy na, parang baha, na nagbubunyag ng nakakakilabot na black financial rings. Ang 127,000 Bitcoin na kinumpiska noon sa London ay nakumpirma na ngayon na direktang konektado sa mga operasyon ng Prince Group, isang serye ng malakihang money laundering transactions na lumalabag sa mga sanksyon ng FinCEN ng US. Mas nakakatakot pa, ang mga naka-encrypt na text message ay nagbunyag ng ebidensya ng sistematikong human trafficking rings na nagsasagawa ng sapilitang pag-aani ng organ batay sa order na may mga biktima mula sa buong Asya, kabilang ang South Korea at ang Philippines. Sa Philippines, kung saan ang trahedya ng bagyong Fangchen ay hindi sinasadyang nagbunyag ng mas maraming biktima na sapilitang in-recruit para sa paggawa. Ang pagsusuri ng mga kahinaan sa tila matibay na depensa ni Chen Zi ay nagpakita ng isang hubad na katotohanan. Ang proseso ng seguridad ay nakakagulat na maluwag, ganap na umaasa sa panunuhol ng mga opisyal na may grease money at ang pansamantalang katapatan ng magkakahiwalay na hukbo ng mersenaryo na in-recruit mula sa mga extremist group, isang marupok na istruktura ng kapangyarihan na katulad ng paraan kung paano manipulahin ng mga extremist group. Tulad ng Antifa, ang mga No Kings protests sa US, ang bulag na pagtitiwala sa mga lokal na opisyal na nag-aalala lamang sa mga benepisyo mula sa mga peking buwis at lisensya ay lumikha ng nakamamatay na mga butas sa sistema ng seguridad. Kinumpirma ng intelligence na ang mga complex na ito ay lumikha ng isang komplikadong underground ecosystem
mula sa pagbibigay ng mga burner phone SIM cards hanggang sa hindi formal na serbisyo sa pananalapi. Ngunit sila ay ganap na mahina at madaling masira ng modernong electronic warfare techniques ng US. Tumataas ang tensyon sa loob ng US-UK Command Team. Ang data mula sa Worldview 4 at MQ-9 Reaper ay nagpakita na si Chen Zi, sa kabila ng pagiging hinahabol, ay baliw na pinapatatag ang kanyang natitirang puwersa. Ginagamit niya ang panandaliang benepisyo sa ekonomiya mula sa pekeng paglago ng GDP upang suhulan pa ang mas maraming opisyal, naghahanap ng ligtas na koridor upang tumakas. Kung mabibigo ang operasyong ito, hindi lamang makakatakas si Chen Zi, kundi ipagpapatuloy niya rin ang pagpapalawak ng kanyang imperyo ng krimen na gagawing isang magulo at gray zone ang Cambodia na magdadala ng kawalang katiyakan sa buong rehiyon ng Mekong. Ang panganib ng muling pag-apoy ng tensyon sa hangganan ng Thailand-Cambodia, kung saan 18 sundalo ang pinalaya pagkatapos ng isang marupok na kasunduan sa kapayapaan, ay lubos na totoo. Ang kawalang katiyakan ay maaaring kumalat hanggang sa Myanmar, kung saan ang online scam rings ay nagiging isang malaking problema at kahit na makakaapekto sa malayo na sitwasyon ng digmaan sa Ukraine. Sa konteksto na iyon, kung saan si dating Pangulong Trump ay inakusahan ng pagtanggi na magbigay ng Tomahawk missiles sa Kyiv dahil sa manipulasyon ni Putin, ang kapaligiran sa Tactical Command Room sa Sattahip Naval Base sa Thailand ay makapal sa tensyon. Ang mga commander ng UK mula sa SEAS na may karaniwang kalmado na saloobin ay nagkakaroon ng mainit na debate sa mga opisyal ng command ng SEAL Team 6. Dapat tayong umatake ngayong gabi. Walang pagkaantala, sabi ng isang US commander na galit na pinatumba ang mesa, sumipi sa pinakabagong data mula sa EC-130H na nagpapakita na baliw na inililipat ni Chen Zi ang kanyang natitirang mga asset sa mga lihim na account sa China, isang paglipat na direktang konektado sa akusasyon na inatake ng US ang National Time Service Center sa Beijing noon. Ang huling desisyon ay ginawa. Ang isang all-out attack sa mga pinaghihinalaang lokasyon ni Chen Zi ay isasagawa sa alas 90:30 ng parehong araw, Oktubre 90, na ginagamit ang dilim at ang elemento ng sorpresa. Ang plano ay gumamit ng AN/SLQ-32 Shipboard Electronic Warfare System upang guluhin ang buong sistema ng komunikasyon ng mga mersenaryo na lumilikha ng mga paborableng kondisyon para sa puwersa ng pag-atake. Ang psikolohikal na tensyon sa loob ng team ay tumataas dahil ang mga intelligence analyst ay patuloy na nag-a-update ng impormasyon tungkol sa mga pandaigdigang hotspots. Mula sa mahiwagang nuclear explosion sa Pakistan hanggang sa madugong alon ng karahasan sa halalan sa Iraq, kung saan ang mga Sunni candidate ay patuloy na pinapatay ng mga car bomb, lahat ay may malabong bakas na humahantong pabalik sa Black Financial Network ni Chen Zi. Ang lahat ng salik ay inilagay sa balanse. Ang mga akusasyon ng money laundering ng US-UK, ang mahina na diplomatikong tugon ng gobyerno ng Cambodia na humihingi lamang ng hustisya, ang malaking underground na benepisyo sa ekonomiya mula sa protection fee. Ang team ay alam na ang pagkabigo sa operasyong ito ay hindi lamang nangangahulugan na makakatakas si Chen Zi. Maaari rin itong mag-trigger ng hindi makontrol na chain reaction mula sa mga natitirang puwersa ng kapangyarihan na magpapalabas ng umuukol na apoy ng protesta na hahantong sa isang Hun Sen oust scenario, sa kaguluhan, isang mas madugong bersyon ng No Kings sa Timog Silangang Asya na may slogan na walang hari, walang diktador. Eksakto sa oras na kinumpirma ang huling utos ng pag-atake, isa pang kagyat na intelligence report mula sa EC-130H ang nagbigay ng malamig na tubig sa buong team. Isang plano ng assassination na nagtatarget mismo sa US Special Forces ang natuklasan sa gabi ng pag-atake. Ang pinakamahusay na sharpshooter ni Chen Zi ay inutusan na mag-ambush sa isang mapanganib na seksyon ng auxiliary tunnel malapit sa hangganan. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang naka-encrypt na data na nakuhanan ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang tiktik isang taksil sa loob mismo ng hanay ng Special Forces. Ang kakaibang signal na nagmumula sa isang personal tracking device na wala sa rehistradong listahan ay maaaring pag-aari ng isang double agent
na nakatanim ni Chen Zi na sinasabing may direktang koneksyon sa mga matataas na opisyal sa Chinese Communist Party. Ang nakakatakot na hinala na ito ay yumanig sa buong team na nagpilit sa mga commander na mag-utos ng recheck ng pagkakakilanlan at kagamitan ng bawat miyembro bago ang oras ng G. Isang bagong, mapanganib na mole hunt ang nagsimula mismo sa gitna ng nagngangalit na gabi ng Phnom Penh. Ang desisyon na umatake ay selyado. Sa gitna ng matinding tensyon na nakabitin sa pagitan ng hinala ng isang tiktik at ang pagkaubos ng oras, wala nang balikan ang US-UK alliance. Agad na inilunsad ang sopistikadong war machine na ginagawang mas epektibo ng teknolohiya at firepower. Ang SEAL Team 6, ang mga veteranong mandirigma, ang elite ng US Navy, ang mga nagpatupad ng pinakaimposibleng misyon mula sa pagpatay kay Osama Bin Laden hanggang sa pagliligtas kay Kapitan Phillips, ay ngayon ang spearhead. Nagrally sila sa isang lihim na staging point sa tabi ng Basak River, mga 20 kilometers sa timog ng Phnom Penh. Ang mapanganib na ilog at ang matataas na damuhan ay ang perpektong camouflage para sa paggalaw ng elite force na ito. Sa madilim na kalangitan sa gabi, nang walang bituin, ang F-22 Raptor ay nag-take off mula sa U Tapao Royal Thai Naval Airfield sa espesyal na radar-absorbing stealth paint at kakayahang mag-supercruise sa Mach 2. 25 nang walang afterburner, sila ay parang mga multo na tahimik na dumadaos-dos, handang maglunsad ng GBU-39 SDB laser-guided airstrikes na may perpektong katumpakan laban sa anumang sistema ng depensa ng hangin na maglakas loob na hamunin sila. Kasabay nito, ang Black Hawk UH-60M Helicopter Squadron, ang pinakabagong upgraded na bersyon na nilagyan ng engine at rotor noise reduction system kasama ang AN/APQ-187 Silent Night Advanced Terrain Following Radar, ay nagpapalibot sa napakababang altitude. Sila ay parang malalaking metal na tutubi, handang mabilis na magdala ng mga assault team ng SEAL Team 6 malalim sa hangganan malapit sa Prey Veng, kung saan kumalat ang network ng scam complex ni Chen Zi na parang metastatic tumor. Alas 8:00, Oktubre 19. Ang utos ng pag-atake ay opisyal na naipasa sa pamamagitan ng AS-256-bit military-grade encrypted satellite communication channel na naglalaan ng mga partikular na misyon sa bawat unit. Team 1, Alpha Team, ang pinaka-elite na puwersa, responsable sa pagpasok sa gitnang financial tunnel na malalim sa ilalim ng lupa ng Prince Group Complex. Ang layunin, kunin ang lahat ng data server tungkol sa money laundering transactions, transnational na human trafficking rings. Ang halaga ng impormasyon ay tinatayang 3 bilyon kabilang ang mga shell bank accounts sa Switzerland, Cayman Islands at lalo na ang ebidensya na direktang konektado sa mga akusasyon ng organ trafficking at sa pilitang paggawa mula sa mga biktima ng South Korea at Philippines. Team 2, Bravo Team, nakatuon sa mga hotspots sa hangganan ng Thailand, Cambodia. Misyon, isweep at putulin ang illegal na arms smuggling ring na sinasabing nagmula sa Pakistan, kung saan may mga bakas ng mahiwagang thermonuclear device test at direktang konektado sa international mafia network ni Chen Zi. Team 3, Charlie Team, mahigpit na nakikipagtulungan sa UK's SAS Special Forces. Misyon, subaybayan at in-neutralize ang mga tiwaling lokal na opisyal na tumulong kay Chen Zi sa pamamagitan ng pagbibigay ng protection fee at mga peking tax incentives, nag-aalaga ng isang underground crime ecosystem mula sa burner phone SIM card services hanggang sa illegal na land transfer operations. Ang electronic warfare ay inactivate ng sabay-sabay na gumaganap ng mahalagang papel. Ang AN/SLQ, 32V6 SLQ, Block 2 Shipboard Electronic Warfare System na nilagyan sa Arleigh Burke-class destroyers ng US 7th Fleet na nagpapatrolya sa Gulf of Thailand, ay nagsimulang mag-broadcast ng high-intensity jamming sa kakayahang makita, uriin at guluhin ang radar at communication frequencies mula HF hanggang K-band hanggang 18 GHz. Agad na naparalyze ng sistema ang buong internal communication network ni Chen Zi. Ang mga sopistikadong CCTV camera, motion sensor system,
at naka-encrypt na walkie-talkie ng mga mersenaryo ay naging walang silbi, nalubog sa makapal na electronic interference. Ang soft strike na ito ay lumikha ng isang malaking taktikal na kalamangan para sa mga ground assault team na iniiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali sa nakaraan tulad ng airstrike ng Pakistan at Afghanistan na hindi sinasadyang nagpatatag sa puwersa ng Taliban at humantong sa pinagtatalunang Doha Ceasefire Agreement. Ang pagsusuri ng taktika ay nagpakita na ang desisyon na gumamit ng electronic attack sa simula ay ganap na lohikal. Sa pagputol ng lahat ng komunikasyon, epektibong napigilan ng US-UK alliance ang kakayahan ni Chen Zi na magpatawag ng mga relief force mula sa mga lokal na grupo ng kapangyarihan ang mga direktang nakikinabang sa Peking GDP mula sa mga proyekto ng casino, high-tech zone, at Peking Turismo na nilikha niya. Ngunit ang kapaligiran sa loob ng SEAL Team 6 ay mas mabigat kaysa kailanman. Ang hinala ng isang tiktik ay gumagapang na parang isang nakakalason na virus na naghahasik ng kalituhan at kawalan ng tiwala. Ang mga sundalo na sinanay na harapin ang panganib sa matitinding kampo ng pagsasanay tulad ng Fort Bragg ay kailangang harapin ang dobleng psikolohikal na presyon. Hindi lamang sila naghahanda para sa masalimuot na IED traps katulad ng madugong assassination attempts laban sa mga politiko sa Baghdad kung saan ang remote-controlled car bombs ay kumitil sa buhay ng maraming Sunni parliamentarians, kundi kailangan din nilang maging maingat sa mga mapanganib na ambush mula sa bihasang mersenaryo na nagtatago sa makapal na gubat sa tabi ng hangganan. Hindi lamang tayo naghahanap ng isang kriminal, bulong ng isang SEAL sa dilim sa pamamagitan ng internal communication channel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ibinubunyag natin ang buong bulok na sistema ng proteksyon na malalim na nakaugat mula sa Phnom Penh hanggang sa Beijing. Ang psikolohikal na habulan ay nagiging mas matindi habang kinumpirma ng pinakabagong intelligence reports na ang industrial scam rings ni Chen Zi, tulad ng isang pugita na pinutol ang mga galamay, ay naghahanap ng paraan upang lumipat sa Myanmar na sinasamantala ang kawalang katiyakan sa politika at ang mga butas sa sistema doon upang muling itatag ang kanilang lungga. Ang impormasyong ito ay nagpilit sa command team na pabilisin ang operasyon, gumawa ng mas mapagpasyang aksyon upang pigilan ang scam epidemic na kumalat sa buong rehiyon. Ang contingency plan ay na-activate din sa pinakamataas na pagiging handa kung ang operasyon ay makakaharap ng masyadong malakas na pagtutol o ma-counter-attack ng mga armadong grupo ni Hun Sen, isang senaryo na katulad ng tahasang pagtanggi ng Russia sa panukala ng kapayapaan sa Ukraine ang Black Hawk Squadron ay agad na magsasagawa ng isang emergency extraction operation. Ang mga SEAL team ay aalisin mula sa combat zone sa loob lamang ng 5 minuto na gumagamit ng heat decoy missile at chaff flare jamming upang linlangin ang S-300 radar system na tinitiyak ang maximum na kaligtasan. Ang matalas na geopolitical analysis ay nagpakita na ang desisyong ito ay naglalayong iwasan ang paglala ng labanan sa isang malakihang digmaan sa rehiyon na maaaring magtulak sa Cambodia sa ganap na pagkakahiwalay, katulad ng paraan kung paano hinarap ng China ang mga sanksyon pagkatapos ng malakihang cyber attack laban sa US security agencies na nagdulot ng paghihigpit sa pag-export ng rare earth minerals at strategic minerals ng Beijing. Sa huling sandali ng lahat ng paghahanda, isang pulang babala ang patuloy na nag-flash sa screen ng signal analyst. Ang Garmin Fenix 7 GPS watch ng isang miyembro ng SAS UK team ay biglang naglabas ng kakaibang signal na may frequency at encryption na hindi tumutugma sa secure communication system ng coalition. Ito ay maaaring ang tracking device ng tiktik, ang double agent na nakatanim ni Chen Zi, na sinasabing may malapit na koneksyon sa human trafficking rings mula sa Philippines at South Korea. Ang kakaibang signal na ito, nang masusing suriin sa pamamagitan ng espesyal na SIGINT software, ay nagbunyag ng mas nakakakilabot na katotohanan. Ang mga bakas ng remote access at control na nagmula sa mga IP address na pag-aari ng mga pangunahing opisyal sa Chinese government. Isang bagong habulan ang mole hunt sa loob ng Hanay ang nagsimula mismo sa gitna ng mapanganib na gabi ng Phnom Penh. Ang Special Forces ay hindi lamang humaharap sa kalaban sa labas,
kundi kailangan ding mag-ingat sa sabwatan ng pagtataksil mula sa loob na nagtutulak sa tensyon sa rurok, na nagpapahiwatig na malapit na magsimula ang isang all-out attack ng buhay at kamatayan. Alas 96:30, gabi ng Oktubre 19, ang oras ng kamatayan ay dumating. Ang US-UK assault teams, tulad ng mga steel drill, ay sumugod sa masalimuot na tunnel system sa ilalim ng Phnom Penh. Ang unang punto ng pagpasok ay malapit sa Monivong Bridge, kung saan ang network ng krimen ni Chen Zi ay kumalat na parang nakakalason na ugat. Ang SEAL Team 6 ay gumalaw sa mahigpit na taktikal na pormasyon. Ang M4A1 assault rifle na may suppressor at AN/PVS 31 night vision goggles na naka-infrared mode ay ginagawang kalamangan ang dilim. Tahimik silang umusad sa basa, mabahong drainage tunnels. Ang hangin ay makapal sa amoy ng industrial chemicals, isang amoy ng kamatayan na nagpapaalala sa mga intelligence reports tungkol sa mga lihim na kemikal na armas tests sa Pakistan. Bigla tumawid ang malalakas na headlight. Isang sigaw sa wikang Burmese ang umalingaw-ngaw. Ang ambush force ni Chen Zi, ang mga walang pusong mersenaryo na in-recruit mula sa mga rebelde sa hangganan ng Myanmar ay nakakita sa kanila. Ang gabi ay pinunit ng mabangis na ugong ng AK-47 assault rifle. Ang mga bala ay lumipad ng mabilis sa masikip na espasyo, tumatama sa mga pader na semento na lumilikha ng mga spark na parang fireworks ng kamatayan. Ang RPG-7 na ginagamit sana para sa pagwasak ng mga tangke ay ginamit ng walang pag-aalinlangan ng mga mersenaryo bilang personal grenades na lumilikha ng mga nakakakilabot na pagsabog sa tunnel. Ang shockwave ay tumama sa dibdib, ang mga bato at metal fragments ay lumipad na ginagawang impyerno ang dating ligtas na daanan ng apoy. Ang nakakabinging sirena ng alarma ay umalingaw-ngaw mula sa buong complex sa itaas, umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ang mga checkpoint ng seguridad na pinapatakbo ng mga lokal na opisyal, ang mga dati nang nagbaliwala at tumanggap ng protection money mula kay Chen Zi, kapalit ng mga peking insentibo, ay agad na na-activate, na humarang sa lahat ng daanan, na lumilikha ng pangalawang cordon. Team 1, sa ilalim ng ulan ng bala, ay nagtulak sa kanilang formation patungo sa Central Data Area. Ito ang financial heart ni Chen Zi, kung saan nakaimbak ang terabytes ng impormasyon tungkol sa human trafficking rings mula sa Philippines, kung saan ang trahedya ng bagyong Fangchen ay hindi sinasadyang nagbunyag ng mas maraming biktima ng sapilitang paggawa. Ang mga SEAL ay naghulog ng M84 flashbang grenades. Ang matinding puting liwanag at nakakabinging ingay ay pansamantalang nagpabulag at nagpatulala sa kalaban na lumikha ng ilang mahahalagang segundo upang sumugod at makuha ang posisyon. Samantala, nakipaglaban ng matindi ang Team 2 sa isang grupo ng mga mersenaryo na nagtatangkang tumakas patungo sa hangganan ng Prey Veng, isang rehiyon na hindi matatag pagkatapos ng marupok na kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia, kung saan ang pagpapalaya ng 18 sundalo ay nasaksihan, ngunit ngayon ay naging isang hotspot ng organisadong krimen. Ang pagsusuri ng real-time na taktika ay nagpakita na ang maayos na koordinasyon na ito ay lubhang kinakailangan. Sa pamamagitan ng paghihiwalay at pagpapanatili ng puwersa ng kalaban sa maraming harapan, epektibong napigilan ng US-UK alliance ang kakayahan ni Chen Zi na magpakilos ng mga reinforcing force mula sa mga lokal na grupo ng kapangyarihan, ang mga direktang nakikinabang sa illegal SIM card network at sa underground transport rings na itinatag niya. Isang hindi inaasahang pagbabago ng kapalaran ang naganap. Ang pangunahing assault team, habang nakikipaglaban, ay biglang nakakita ng isa pang auxiliary tunnel na masusing nakatago. Kinumpirma ng AN/PSS 14 handheld seismic detector ang isang hindi pangkaraniwang vibration signal sa likod ng isang makapal na reinforced concrete wall. Nang sirain ang pader, lumabas ang lihim na daanan. Ang tunnel na ito ay wala sa orihinal na intelligence map. Direktang humantong ito sa isang malaking imbakan ng iligal na armas sa tabi ng Mekong River, kung saan itinago ni Chen Zi ang mga espesyal na kargamento
na direktang konektado sa mga akusasyon ng organ trafficking at supply chain para sa internasyonal na black market, kung saan ang mga biktima ay pangunahing mga mamamayan ng South Korea. Agad na binago ang target. Ang utos ay umalingaw-ngaw sa walkie-talkie. Agad na binago ng SEAL team ang kanilang pormasyon at sumugod sa makitid na daanan sa napakabilis na bilis. Ngunit inaasahan na ito ni Chen Zi. Isa pang ambush team ang naghihintay. Ang mga mersenaryo na armado ng modernong QBZ-95 assault rifle, isang malinaw na bakas ng suporta mula sa China, ay sabay-sabay na nagpaputok mula sa pinatibay na mga posisyon. Ang malakas na putok ay umalingaw-ngaw, ang alikabok at mga bato ay bumagsak na parang ulan. Napilitan ang mga SEAL na humiga sa lupa gamit ang bounding overwatch combat technique, kung saan ang mga pares ay gumagalaw at sumusuporta sa bawat isa upang umusad ng bawat metro sa ilalim ng makapal na putok ng bala. Ang damdamin ng mga sundalo ay isang matinding paghahalo ng likas na takot at matinding determinasyon. Ang pawis ay tumutulo ng malaki sa ilalim ng mabigat na Kevlar armor. Ang hininga ay mabigat at putol-putol, sinamahan ng maikli, matitinding salita ng paghihikayat sa walkie-talkie. Napagtanto nila na hindi lamang ito isang ordinaryong labanan ng baril, ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan laban sa isang buong organisadong kriminal na sistema na pinoprotektahan ng bulok na kapangyarihang pampulitika. Isang malupit na katotohanan na katulad ng mga akusasyon ng tahasang pakikipagsabwatan sa pagitan ng Cambodian police at mga criminal gangs. Sa kalangitan, isang high-tech na digmaan din ang nagaganap. Ang F-22 pilot na may codename na Ghost Rider ay humaharap sa mga S-300 missiles na inilunsad mula sa mobile battery malapit sa Kandal. Ang sopistikadong sistema ng depensa ng hangin ng Russia, isang armas na sinasabing ilegal na binili ni Chen Zi sa pamamagitan ng masalimuot na arms smuggling rings mula sa Ukraine, kung saan tahasang tinanggihan ng Russia ang panukala para sa mutual recognition ng tagumpay. Ang electronic dogfight ay isang battle of wits. Ang F-22 na may stealth advantage at integrated electronic warfare system ay umikot ng liksi sa supersonic speed, patuloy na nagbabago ng altitude at direksyon. Naglunsad ito ng serye ng chaff at flare heat decoys upang linlangin ang S-300 radar guidance. Ang AI-120 AMRAAM anti-aircraft missile ay inilunsad upang hanapin at sirain ang target. Naramdaman ni Ghost Rider ang G-force na humihigpit sa kanyang katawan, ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang noo habang ang mga S-300 trail ng apoy ay mabilis na lumampas sa kanyang cockpit sa 1 pulgada lamang, ngunit ang tapang at teknolohiya ay nanalo. Ang sistema ng depensa ng kalaban ay na-neutralize. Ang matalas na geopolitical analysis ay agad na ipinadala sa Pentagon. Ang air confrontation na ito ay nagbunyag ng masamang balak ni Chen Zi, ang paggamit ng high-tech na armas ng Russia upang sadyang patagalin ang labanan, lumikha ng kaguluhan at gawing mahirap ang operasyon ng US. Isang senaryo na hindi naiiba sa mga akusasyon na minanipula ni Putin ang Trump administration upang ipagpaliban ang pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine. Ang paunang resulta ng operasyon, ang makapal na network ng depensa ni Chen Zi ay napunit. Ang mga command complex ay ganap na na-isolate. Ang financial rings ay naputol. Ang balita ng pagbagsak ay kumalat na parang virus na nag-aapoy sa apoy ng protesta sa mga mamamayan. Ang alon ng paghingi ng pagpapatalsik kay Hun Sen ay kumalat mula sa Phnom Penh patungo sa mga kalapit na probinsya at kumalat hanggang sa hangganan. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang SIS UK forces, habang nag-i-sweep sa isang auxiliary target, ay nakahuli ng isang mahalagang bilanggo, isang taong sinasabing high-level manager ng Prince Group na nagtatago ng mga sikreto tungkol sa money laundering operations sa pamamagitan ng Singapore. Ngunit nang suriin ang fingerprints at biometric data, isang nakakakilabot na katotohanan ang lumabas. Ang nahuling tao ay ganap na tumugma sa profile ng isang South Korean victim na nailigtas noon. Isang perpektong setup ng pagpapanggap ang isinagawa. Ang intelligence war ay naging mas komplikado. Ang hinala tungkol sa tiktik, tungkol sa double agent plot,
ay lumalim, nagtakip ng isang anino ng hinala sa buong Special Forces na nagtulak sa kanila sa isang masikip na sitwasyon sa madilim na ilalim ng lupa ng Phnom Penh. Ang decoy ay inilabas. Ang peking bilanggo, ang hindi sinasadyang stand-in, ay nagbigay ng sapat na oras para sa paglalahad ng huling lihim na yugto. Ang US-UK Special Forces ay hindi na nagulo ng mga diversionary tactics, inilagay ang lahat ng kanilang puwersa sa paghigpit ng kordon sa paligid ni Chen Zi. Ang matibay na tunnel sa ilalim ng Prince Group Complex sa tabi ng Basak River ay ngayon ang death trap ng boss. Si Chen Zi, ang taong minanipula ang pananalapi ng buong rehiyon, ay ganap na na-isolate. Ang MP-7A1 submachine gun ng SEAL na may 6x30 mm armor-piercing round ay tumama ng husto sa makapal na reinforced concrete walls, ang kanyang huling taguan. Ang AN/SLQ, 22 electronic warfare system sa mga warship sa malayo ay pinuputol ang lahat ng komunikasyon, ginagawang brick ang mamahaling satellite phone ni Chen Zi. Hindi siya makatawag ng reinforcement mula sa mga tiwaling opisyal, hindi makapagpakilos ng natitirang mersenaryo. Ang matandang tusong Fox ay talagang na-corner. Ang eksena sa loob ng tunnel ay isang maliit na impyerno. Ang usok mula sa M18 smoke grenade ay kumalat ng makapal, nakakasakit sa mata, na nagpapahirap sa pag-orient. Ang sigaw ng pagsugod na, "Move! Move! Move!" ng mga SEAL ay umalingaw-ngaw, dinig pa rin sa putok ng Glock 19, 9mm pistol mula sa mga mersenaryo na baliw na lumalaban sa desperasyon. Ang tactical flashlight na nakakabit sa baril ay nag-scan sa usok na lumilikha ng nakakatakot na mga bakas ng liwanag. Si Chen Zi, na may maputlang mukha sa takot ngunit may huling kislap ng kabaliwan sa kanyang mga mata, ay nagtangkang sumugod sa Central Control Panel. Ang layunin, i-activate ang self-destruct sequence para sa lahat ng data server na papawi sa lahat ng bakas ng krimen. Ngunit huli na ang lahat. Isang napakalakas na handheld electronic jammer mula sa US cyber warfare partner ay na-activate na, ganap na na-neutralize ang anumang pagtatangka na sirain ang data. Agad na sumugod ang mga IT experts sa likod ng assault team, sinelyuhan ang server system at kinopya ang lahat ng naka-encrypt na data. Ang Black Financial Network na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, kabilang ang hindi mabilang na Shell Bank account sa Singapore kung saan opisyal na nagbukas ang lokal na pulisya ng isang malakihang investigasyon laban sa Prince Group para sa seryosong paglabag sa internasyonal na financial regulations ay ganap na na-freeze sa loob lamang ng ilang minuto. Ang financial siege ay naganap ng sabay-sabay sa pandaigdigang saklaw. Ang OFAC at FinCEN ng US Treasury Department sa mahigpit na koordinasyon sa FCA ng UK ay sabay-sabay na nag-utos na i-freeze ang bawat transaksyon, bawat account, kahit na ang pinakamaliit na nauugnay sa Huyuan Group, ang parent company ng Prince Group. Ang daloy ng ilegal na pera mula sa money laundering at pagpopondo ng cybercrime ay ganap na naputol. Ang nakamamatay na financial blow na ito ay agad na nag-paralyze sa supply chain ng illegal na armas na nagmula sa mga hindi matatag na hotspots tulad ng hangganan ng Afghanistan and Pakistan, kung saan ang marupok na Doha Ceasefire Agreement ay nanganganib na gumuho anumang oras hanggang sa mga extremist armed groups na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa Iraq, kung saan ang karahasan sa halalan ay tumataas araw-araw sa pamamagitan ng suicide car bombings na nagtatarget sa mga politiko. Ang matalas na strategic analysis ay nagpakita na ang desisyon na i-freeze ang pananalapi ay direktang nagtatarget sa masamang balak ni Chen Zi. Ang paggamit ng malaking kita mula sa kriminal na aktibidad upang suhulan ang mga opisyal sa pamamagitan ng lisensya fee at tax incentives na ginagawang sentro ng human trafficking at sa pilitang pag-aani ng organ ng mga modernong complex. Isang sopistikado at malupit na organisadong krimen na hindi naiiba sa mga akusasyon tungkol sa transnasyonal na organ trafficking rings sa Caribbean kung saan kailangang magpakilos ang US Navy ng mga submarine upang lutasin ang kaso na nagliligtas ng libo-libong biktima mula sa fentanyl drug ring. Ang shockwave ay kumalat ng napakabilis
na direktang nakaapekto sa pamilya Hun Sen at sa buong political landscape ng Cambodia. Ang balita ng pagkahuli kay Chen Zi at ang pagbagsak ng power protection system ay nag-apoy sa galit ng mga mamamayan. Libo-libo, pagkatapos ay daan-daang libo, ang nagtungo sa Central Square ng Phnom Penh sa kabila ng curfew, sumisigaw ng mga slogan na humihingi ng pagpapatalsik sa buong namumunong dinastiya na nag-uulit ng nag-aalab na diwa ng mga No Kings protest sa US na may mga akusasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan at panunupil sa demokrasya. Ang mga armadong grupo na tapat kay Hun Sen na armado ng AKM assault rifle na ilegal na ipinuslit mula sa mga lihim na bodega ng armas ay nagsimulang gumanti ng baliw. Nag-organisa sila ng madugong ambushes sa mga checkpoint ng Special Forces malapit sa hangganan ng Kandal na humahantong sa matinding labanan. Ang ugong ng M240 7.62 heavy machine gun ng mga SEAL ay sumigaw pabalik, humalo sa mga desperadong sigaw ng mga inosenteng sibilyan na naipit sa gitna ng putok ng bala. Isang matinding psikolohikal na labanan ang nagaganap. Ang US-UK soldiers, bagaman bihasa, ay kailangang makipaglaban sa mga lokal na sharpshooter na pamilyar sa lupain, ang mga taong sinusuportahan ng isang buong underground crime ecosystem, mula sa illegal transport services hanggang sa burner phone SIM card network. Ang panganib ng paglala ng karahasan sa isang ganap na digmaang sibil ay lalong lumilitaw. Ang mga armadong grupong ito, na pinahintulutan ng Hun Sen regime at pinrotektahan pa ng malambot na diplomatikong tugon, ang mga walang laman na apela para sa due process ay bumaling ngayon sa paggamit ng IED bombs na may nakakakilabot na puwersa, katulad ng nakakakilabot na pagsabog sa Pakistan na yumanig sa buong rehiyon at pinaghihinalaang isang Peking thermonuclear test upang gumanti laban sa coalition forces. Ang damdamin ng US-UK soldiers sa sandaling ito ay isang paghahalo ng matinding tensyon at matinding determinasyon. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa ilalim ng kanilang body armor, ang hininga ay mabilis at mabigat. Napagtanto nila na hindi na ito isang simpleng operasyon ng paghuli ng kriminal. Ito ay isang walang tigil na habulan, isang labanan ng katalinuhan upang ibunyag ang buong double agent plot, ibunyag ang mga tiwaling opisyal na nag-aalala lamang sa panandaliang personal na benepisyo. Ang paghambing ng kasalukuyang sitwasyon sa isang surgical strike sa financial at political jugular ng isang bansa, katulad ng biglaang pagtanggi ng US na magbigay ng Tomahawk missiles sa Ukraine na humantong sa mga akusasyon ng manipulasyon ng Russia, ay nagpapakita na ang nakamamatay na dagok kay Chen Zi ay talagang pumutol sa malaking financial tentacle na nagtutulak sa Cambodia sa isang hindi makontrol na spiral ng kaguluhan. Isang sitwasyon na hindi naiiba sa Baghdad at Gaza Strip na may marupok na ceasefire na maaaring gumuho anumang oras. Ang buong supply chain ng illegal na armas at ang network ng suhol ng opisyal ay ganap na na-paralyze. Ngunit sa sandaling tila tapos na ang operasyon at matagumpay, ang data na nakuhanan mula sa tunnel ni Chen Zi ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Isang maliit na bahagi ng kanyang underground assets, nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, ay matagumpay na nailipat sa mga lihim na account sa Industrial and Commercial Bank of China sa Beijing. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga transaksyon, natuklasan ng US intelligence na ang network ng proteksyon sa likod ni Chen Zi ay mas malaki at mas komplikado, na may direktang pakikilahok ng mga pangunahing opisyal sa Chinese government, ang mga inakusahan ng Washington na nasa likod ng malakihang cyber attacks na nagtatarget sa US National Security Agencies. Ang pagtuklas na ito ay nagpapakumplika sa buong labanan. Ginagawa itong mula sa isang regional anti-crime operation tungo sa isang lubhang mapanganib na internasyonal na intelligence confrontation. Ang hinala tungkol sa isang mas malaking sabwatan ay kumalat sa iba pang geopolitical hotspots tulad ng hangganan ng Thailand-Cambodia na nagtutulak sa US-UK Special Forces sa isang masikip na sitwasyon sa pandaigdigang geopolitical chessboard na puno ng mga bitag.